Ang ospital ay tahimik, ngunit puno ng buhay. Mga pamilya nag-aabang, mga pasyenteng palakad-lakad, mga doktor na abala sa kani-kanilang tungkulin. Si Liam at si Melissa ay tahimik na naglalakad papunta sa klinik ng OB-GYN. Nakasuot ng eleganteng dress si Melissa, hawak ang kamay ni Liam. Habang abala ito nagkukwento tungkol sa mga posibilidad ng kanilang hinaharap. Imagine, Liam, maybe this time it will work. I can feel it. Excited na sabit ni Melissa habang inahaplas ang tiyan niya. Tumango naman si Liam pero halatang alumpihit ang kanyang atensyon. Parang may ibang sinisilip. Bago pa sila makapasok sa pinto ng klinik, biglang nagkaroon ng gulo sa pasilyo. Tumigil ang lahat nung mabilis na dumaan ang isang stretcher na may nakahiga. Pinalilibutan ng mga nurse at isang doktor. Critical ang kondisyon, ihanda ang delivery room, sigaw ng isang doktor. Napalingon si Liam at para bang tumigil ang oras niya nang makita niya kung sinong nakahiga sa stretcher. Malamlam ang mga mata ng babae yon, pawisan at mukhang hirap na hirap. Celine? Halos pabulong na sambit ni Liam, pero ramdam ang gulat at kaba sa kanyang boses nang makilala ang babaeng nakahiga sa stretcher ay walang iba, kundi ang kanyang ex-wife. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa gitna ay nakatayo si Liam at Celine. Nakaakbay pa si Liam habang nakangiti naman ng malawak si Celine. Parehong sinunod ang directives ng photographer. Ang camera ng photographer walang tigil sa pag-click habang ang liwanag ng araw ay tumatama sa malinis at maayos na landscape ng kanilang bakuran. Maaliwalas at napakaraming disenyo at backdrop din ang nakalagay roon. Ang photoshoot na ito ay para sa cover ng isang kilalang business magazine. Isang feature tungkol sa pamilyang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking fast food empire sa bansa. Okay, perfect. Smile lang kayo, Mr. and Mrs. Villafuerte. Look at each other, please. Yes, that's it. Perfect chemistry. Sigaw ng photographer. Si Celine ay todo ngiti. Pilit na ipinapakita ang pagiging masaya sa tabi ni Liam. Bagamat nasa loob ng isang arranged marriage, hindi niya magawang iwasan ng pag-asa na baka isang araw matutunan din siyang mahalin ng kanyang asawa. Pagkatapos ng photoshoot, dumiretso sila sa isang maliit na lounge sa loob ng mansyon kung saan naghihintay ang isang journalist para sa interview. Magkatabi sila sa isang sofa at habang ini-interview, panay ang akbay ni Liam kay Celine at tila napaka-sweet nila. So, Mr. and Mrs. Villafuerte, what is the secret to balancing your successful business and your relationship? Tanong ng journalist. Tumingin si Liam kay Celine, ngumiti at hinawakan ng kamay nito. It's about teamwork, sagot ni Liam, puno ng kumpiyansa. We trust each other and support one another. Celine is my biggest supporter, and I couldn't do any of this without her. Bahagyang nawala si Celine sa sinabi ni Liam. Para sa kanya, kahit scripted o pilit ang sweetness ni Liam, nakakakilig pa rin itong pakinggan. And of course, dagdag ni Celine, we always make time for each other, no matter how busy life gets. Nang matapos ang interview, nagpaalam ang mga journalist at photographer. Iniwan si Liam at Celine sa tahimik na sala. Sa wakas, nawala ng mga tao at muling bumalik ang malamig na realidad sa pagitan nilang dalawa. Gusto mo bang mag-dinner? Tanong ni Celine, puno ng pag-asang magkaroon sila ng kahit kaunting sandaling magkasama. Magluluto ako ng paborito mo. Tumingin si Liam sa kanya, ngunit walang bakas ang init sa mga mata nito. Wag na, malamig niyang sagot. I'm tired. Kumain ka kung gusto mo. Tumalikod ito at diretso nang umakyat sa itaas. Hindi man lang siya nilingon. Nanatiling nakatayo si Celine.
Pilit nilulunok ang bigat ng kanyang dibdib. Napayuko siya at marahang napabuntong hininga. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, wala siyang magawa kundi tanggapin ang malamig na pagtrato ni Liam. Nakita niyang mayordoma nilang si Manang Elsa habang nasa kusina. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Gusto niyo po bang magluto kami para sa inyo? Mukhang hindi na naman kakain si Sir Liam. Pinilit ngumiti ni Celine. Hindi naman, Nak. Magtitinapay na lang ako. Salamat. Sa lamesa, mag-isang kumain ng tinapay habang iniinom ang malamig na gatas. Habang kumakain, tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang pangalan ng nanay niya nakasulat sa screen, sinagot niya kaagad ito. Anak, kamusta ka na? Tanong ng kanyang ina na puno ng pag-aalala ang tinig nito. Okay naman po, Ma. Sagot pa ni Celine. Pilit na pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. Sigurado ka ba? Parang malungkot ka yata. Ayos lang ba kayo ni Liam? Halos mapaluha si Celine, ngunit pinigilan niya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Okay naman po kami, Ma. Busy lang talaga kami sa trabaho pero ayos lang po kami. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina, ngunit halata sa boses nito ang pag-aalala. Kaya agad na binago ni Celine ang usapan. Kamusta po si Lola at ang lahat sa bahay? Nagkwento ang kanyang ina tungkol sa simpleng buhay nila sa probinsya, isang bagay na madalas magdulot ng ngiti kay Celine. Ngunit ngayon, kahit anong kwento, hindi matanggal-tanggal ang bigat sa kanyang puso. Pagkatapos ng tawag, umakyat si Celine sa kanyang kwarto para magpahinga. Ngunit tulad ng nakasanayan, mag-isa siyang natulog. Sa isang napakalaking mansyon, nasa magkaibang kwarto sila ni Liam. Habang nakahiga, pilit niyang pinipigil ang mga luhang gustong pumatak. Hindi talaga siya mahal ni Liam. Napilitan lang itong ipakasal sa kanya dahil sa kasunduan ng kanilang mga pamilya. Ang pangalan at yaman ng pamilya Villafuerte ang kabayaran sa masarap na recipe ng fried chicken na likha ng kanyang lola. Nais ng pamilya Villafuerte na makuha ang recipe na iyon kaya bilang kapalit ay nangako silang ipapakasal ang apong si Celine kay Liam para sa isang magandang kinabukasan. Ngunit ngayon, pakiramdam ni Celine, siya na lang ang nananatiling sumusunod sa kasunduan habang si Liam ay tila wala namang pakialam sa kanya. Kinabukasan, isang magarbong family dinner ay inihanda ng pamilya ni Liam sa kanilang ancestral mansion. Nakaupo si Celine sa tabi ni Liam, suot ang isang eleganteng damit na hiniram pa niya mula sa stylist ng pamilya. Gaya ng dati, kailangan nilang magpanggap bilang masaya at perpektong mag-asawa. Sa gitna ng hapunan, ipinakita ng isa sa mga pinsan ni Liam ang bagong labas na business magazine na sila ang cover. Ang mga larawan nila ni Liam na parang napaka-sweet ay nasa front page. Good job, Liam and Celine! Ani ng lola ni Liam. Napakaganda ng photoshoot at interview. Maganda ito para sa image ng negosyo natin. Ngumiti si Celine na tahimik na tumango. Ngunit hindi maiwasang mapansin ang malamig na ekspresyon ni Liam. Para sa kanya, ang lahat ay peke lamang. Isang palabas para mapanatili ang magandang imahe ng kanilang pamilya. Habang nag-uusap ang pamilya, biglang may nagtanong, kailan naman kayo magbibigay ng apo? Lalo na't maganda ang mga genes ninyo pareho. That's right, Liam dear. You two have been married for about a year already. Don't you think it's time para magkaroon na ng baby? Pagsusumpa ng isa sa mga tiyahe ni Liam. Lahat ng mata ay napatingin kina Liam at Celine. Nagulat si Celine. Hindi alam kung anong isasagot. Ngunit si Liam ang unang nagsalita. Now is not the time for that. Sagot niya na walang emosyon. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Celine. Alam niyang wala talagang balak si Liam na bumuo ng pamilya kasama niya. Para sa kanya, hindi lamang malamig ang kasal nila. Parang wala na talaga itong pag-asa. Natapos ang hapunan ng walang gaanong salita mula kay Celine. Pag-uwi nila sa bahay, dumiretso si Liam sa kwarto nito habang si Celine naman ay nanatili sa sala. Tahimik na iniisip kung paano niya magagawang mahalin siya ni Liam.
Sa kabila ng lahat, nanatili siyang umaasa. Ngunit hanggang kailan niya kakayaning maghintay at magtiis sa ganitong sitwasyon? Bagamat napilitang magpakasal dahil sa kasunduan ng kanilang mga pamilya, umasa si Celine na balang araw, matututuhan din siyang mahalin ni Liam. Sa kabila ng malamig nitong pagtrato, sinubukan niyang puna ng mga kakulangan sa kanilang relasyon. Ginawa niyang misyon ang pagiging mabuting asawa. Hindi lamang dahil sa obligasyon kundi dahil sa tunay na damdamin niya para kay Liam. Malinaw pa sa alaala ni Celine na noong unang linggo ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, siya ay punong-puno ng pag-asa. Inayos niya ang kanilang bahay upang maging mas komportable para kay Liam. Pinasok ang paboritong mga bulaklak nito sa sala at siniguradong maayos ang lahat ng detalye. Lagi siya naghahanda ng paborito nitong pagkain ni Liam tuwing gabi. Ngunit madalas ay malamig na katahimikan lamang ang natatanggap niya bilang sagot. Liam, dinner is ready. Tawag ni Celine isang gabi habang nakahanda ang isang eleganteng lamesa na puno ng gourmet dishes. Tinapunan lamang siya ni Liam ng tingin. Hindi pa ako gutom, may gagawin pa ako sa study. Sagot nito bago tuluyang umalis at iniwan siya sa dining room. Napayuko si Celine. Ngunit pilit niyang nilunok ang pait. Sa kabila ng pagkabigo, kinumbinsi niya ang sarili na baka abala lamang si Liam. Kaya naman ay naghintay siya. Umaasang bababa ito upang sumabay sa kanya. Ngunit hanggang sa malamigan ng pagkain, hindi ito bumalik. Minsan, sinubukan ni Celine na magplano ng weekend getaway para sa kanila. Pinili niya ang isang private resort sa tabing dagat. Iniisip na baka mas tahimik na lugar ay magkalapit sila. Nagluto siya ng kanilang pagkain. Inayos ang bawat detalye. Nagdala pa ng mga larong magkasama nilang pwedeng gawin. Sa una, sumama si Liam. Ngunit halatang wala itong interes sa aktibidad nila. Liam, ang ganda ng sunset. Halika tingnan natin. Yaya ni Celine habang nakatingin sa dagat. Go ahead. I have some emails to answer. Malamig na sagot ni Liam habang abala sa cellphone nito. Pagod na siyang humimok pa kaya naman tumingin na lamang siya sa alon na mag-isa. Habang nakatayo sa dalampasigan, ramdam niyang lungkot na tila isa siyang estranghero sa sariling kasal. Sa kabila ng malamig na pagtato ni Liam, may mga pagkakataong tila nadudurog si Celine lalo na sa tuwing gabi. Si Liam kapag lasing ay bigla na lamang kakatok sa pinto ng kwarto niya. Celine? Mahinang tawag ni Liam isang gabi na halata na kainom. Can I come in? Hindi niya maitatanggi na kahit papaano nabubuhay ang kaunting pag-asa sa puso niya sa tuwing ganito ang tagpo. Sa kabila ng kanyang pagdududa, palagi niyang pinagbubuksan ng pinto. Umaasang ito na ang simula ng pagbabago. Ngunit tuwing gabing ganito, laging nauuwi sa pisikal na relasyon ng lahat. Sa bawat halik at haplos ni Liam, pinipilit niyang maniwala na may nararamdaman pa rin ito para sa kanya. Ngunit sa umaga, balik na naman sila sa dati. Malamig at tila magkaibang mundo ang ginagalawan nila. Hindi ba dapat ay masaya ako? Kasi kahit papaano, lumalapit siya. Bulong ni Celine sa sarili isang umaga habang pinupulot ang mga damit sa sahig. Ngunit ang totoo, pakiramdam niya ay mas lalong nadudurog ang kanyang pagkatao sa tuwing nangyayari ito. Lingid sa kaalaman ni Celine sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon si Melissa, sinisiraan niya si Celine at pinapalabas na interesado lamang ito sa yaman at posesyon ng pamilya Villafuerte. Ito rin ang dahilan kung bakit si Liam ay pilit na nilalayo ang sarili mula kay Celine. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng puso niya ang hindi kayang ganap na bitawan ng babae. Sa gitna ng lahat, si Celine ay nananatiling tahimik. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo, at hindi niya sinubukang alamin ang dahilan ng malamig na pagtrato ni Liam. Sa halip, pilit niyang nilalarong ideya na baka may pagkukulang siya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya matutunang mahalin ng asawa. Celine, mahal mo pa ba talaga si Liam? Tanong ng kanyang kaibigan isang beses sa telepono. Napaisip si Celine bago sumagot. Oo, pero hindi ko alam kung tama pa.
Ang totoo, hindi lang ang pag-ibig niya nagtutulak sa kanya upang manatili. Nais niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang pamilya, lalo na't alam niyang ang kasal nila ni Liam ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi pati na rin sa ikabubuti ng kanilang mga angkan. Isang gabi matapos ang isa sa mga business dinners nila, napuno na si Celine. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapansin niyang halos hindi siya kinausap ni Liam sa buong gabi. Liam, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya habang papasok sila sa bahay. I'm tired, Celine. Malamig na sagot ni Liam habang naglalakad papunta sa kanyang kwarto. Ganon ka na lang ba palagi? I'm tired. Hindi mo man lang ba ako pwedeng bigyan ng kahit kaunting oras? Akong asawa mo. Halos pumutok ang emosyon ni Celine. Huminto si Liam at hinarap siya. Asawa kita dahil sa kasunduan. Wala tayong magagawa roon, Celine. At saka bakit ka ba nagkakaganyan? Nawawala ka ba sa sarili mo? Napaatras si Celine. Tila sinambal siya ng katotohanan. Alam niyang totoo ang sinabi ni Liam. Ngunit hindi niya inaasahan na marinig niya ito ng direkta mula sa kanya. Bakit kailangan mong ipamukha yun sa akin? Bulong niya. Nanginginig ang boses. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuti akong asawa sa'yo. I do not have time for this crap. Malamig na wika ni Liam at saka siya tinalukuran nito. Sa puntong yon, naramdaman ni Selena ang pagmamahal niya kay Liam ay parang isang apoy na unti-unting nauubos. Ngunit hindi niya alam kung paano ito tuluyang patayin. Minsan habang mag-isa si Celine sa sala, narinig niyang pagbukas ng pintuan. Nakita niyang si Liam, halatang lasing ang pumasok. Celine, tawag nito. Mabigat ang boses. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o malungkot sa tuwing ganitong eksena. Ngunit sa kabila ng lahat, palagi niyang pinipili si Liam. Sa gabing yon, tulad ng mga nakaraan, pinapasok niya ito sa kanyang kwarto. Tila nakalimutan ni Celine ang sakit ng kanilang relasyon sa bawat halik at haplos ni Liam. Ngunit habang niyayakap siya ng asawa, alam niyang pansamantala lang ang lahat. Sa umaga, muling magbabalik si Liam sa pagiging malamig, habang siya naman ay naiwan sa isang mundo ng pagkukunwari at pag-asa. Sa kabila ng lahat, si Celine ay nananatili. Pinilit niyang kayanin ang sakit at hinanap ang mga paraan upang muling buuin ang kanilang relasyon. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, ramdam niya ang pagod ng puso niya. Sa kabila ng malamig na mga gabi at nakatagong pag-iyak, si Celine ay nananatiling matatag. Umaasa ang balang araw, magbabago rin si Liam. Ngunit hindi niya alam na ang mga kasinungalingang bumabalot sa kanilang relasyon ay unti-unti nang sumisira sa kanya. Maaga pa lamang nang dumating si Melissa sa mansyon ng mga Villafuerte. Malakas ang tunog ng takong niya sa marmol na sahig habang dumiretso siya sa sala. Hawak ang kanyang designer bag at suot ang paborito niyang floral perfume. Lumingaling niya siya upang hanapin si Liam. Manang, si Liam? Tanong niya sa mayordoma na magalang namang itinuro ang daan patungo sa study room. Bago pa man siya makarating, napansin ni Melissa si Celine na nakaupo sa isa sa mga upuan sa sala. Nagbabasa ng libro habang hinihintay ang oras ng almusal. Agad na sumiklab ang kanyang insecurities at paninibugho. Para kay Melissa, si Celine ay isang malaking hadlang. Isang babae na sa tingin niya hindi kailanman magiging karapat-dapat kay Liam. Oh, look who's here. Sambit ni Melissa na may mapanirang tono. Lumapit siya kay Celine. Pilit ang ngiti, ngunit kita sa mga matang puot. Good morning, Melissa. Bati ni Celine. Pilit na pinapanatili ang pagiging magalang. Morning? Hindi ko alam na may oras ka umupo at magpahinga. I'm quite sure Liam is busy with something important. But here you are, relaxing. Ani Melissa habang kinukot siya si Celine. Sa kabila ng insulto, pinili ni Celine na magtimpe. Liam is in his study. He's been busy with work since early morning. Sagot niya ng kalmado. Of course he is. And like some people. Dagdag pa ni Melissa. Nagpipilit na magmukhang inosente ngunit malinaw ang layunin niyang ipahiya si Celine.
Hindi pa nakasagot si Celine nang bumaba mula sa hagdan si Liam. Nakasuot ito ng formal na kasuotan. Handa na raw para sa araw na puno ng trabaho. Napatingin ito kay Melissa at lumapit sa kanya. Nag-alangan pa kung anong ginagawa nito sa mansyon nang walang paalam. Melissa? Ano ginagawa mo rito ng maaga pa? Tanong ni Liam habang naglalakad papunta sa kanila. I came to check on you. Sagot ni Melissa na tila napakagaan ng kilos. We were supposed to discuss some details for the campaign, remember? So I thought I'd just drop by. Si Liam ay nagpakita ng bahagyang pag-alinlangan. Ngunit sa huli ay nagpa siya ng ayusin ang usapan. Alright, let's discuss it quickly then. May meeting pa ako mamaya. Habang nag-uusap ang dalawa, ramdam ni Celine ang pagka-estranghero niya sa sariling tahanan. Nakaupo lamang siya at nagmamasid sa dalawa. Napansin niya na sobrang lapit ni Melissa kay Liam. At bagamat halata naman na hindi ito binibigyan ni Liam ng pansin, parang sinasadya ni Melissa na ipakita ang malapit sila sa isa't isa. Liam, let's continue this over lunch. Biglang alok ni Melissa. I have made reservations at the restaurant you like. My treat. Bago pa man makapag-react si Liam, nagsalita si Celine. Pilit na pinipilit ang sarili na maging bahagi ng usapan. Pwede naman ako magluto ng lunch para sa inyong dalawa? Alok niya sa mga ito. Tumingin si Melissa kay Celine at tumagikik. Halatang iniinsulto ang alok. Oh, there's no need. We have already made plans, right, Liam? Si Liam ay napaisip saglit. Ngunit sa huli, sumang-ayon na lang siya kay Melissa. Yeah, we will just eat outside. Don't bother, Celine. Masakit ang bawat salitang yon para kay Celine. Ngunit hindi siya nagpahalata. Tumango lamang siya at nagpaalam na babalik na sa kwarto. Habang umaakyat sa hagdan, ramdam niya ang lungkot at bigat sa dibdib. Iniisip kung paano siya laging naiiwan. Sa restaurant, panay ang pagpapapansin ni Melissa kay Liam. Sa bawat salita nito, pilit itong pinapalapit ang sarili sa lalaki. Liam, I honestly don't know how you handle living with her. I mean, she looks sweet, but isn't she too plain for you? Sambit ni Melissa habang iniinom ang kanyang wine. Hindi naman agad sumagot si Liam. Ngunit pinutol niya ang usapan upang balikan ang topic tungkol sa negosyo. Let us focus on the campaign details, please, Melissa. I don't want to talk about my personal life. Medyo napahiya doon si Melissa, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ni Liam at ngumiti. You know, I'm just looking out for you. I have always been your friend. And I know what's best for you. Si Liam ay umatras sa hawak ni Melissa. Halatang hindi ito komportable. Ngunit hindi ito napansin ni Melissa na patuloy na gumagawa ng paraan upang makuha ang atensyon ng lalaki. At dahil determinado si Melissa na siraan si Celine, nagpa siyang gumawa ng mga intriga upang ilayo si Liam dito. Sinimulan niya ang plano noong isang gabing dumalaw siyang muli sa mansyon. Habang nag-uusap sila ni Liam, palihim siyang nag-iwan ng lipstick stain sa kwelyo ng suit nito. Nag-apply rin siya ng kaunti ng kanyang floral na pabango at siniguradong dumikit ito sa damit ng lalaki. Kinabukasan na makita ni Celine ang suit ni Liam na naiwan sa upuan, napansin niya kaagad ang lipstick stain. Sinamahan pa ito ng amoy ng pabango na hindi pamilyar sa kanya. Liam, may lipstick mark tong suit mo at ibang pabango ang naaamoy ko. Sambit ni Celine habang inaabot ang damit kay Liam. Napakunot ang noon ni Liam at kinuha ang suit. Melissa must have accidentally brushed against me yesterday. Don't make a big deal out of it, Celine. Sagot niya na malamig ang tono. Bagamat hindi nasagot ang mga tanong ni Celine, hindi niya napigilang makaramdam ng duda. Sino ba siya para magtanong? Sa mata ni Liam, tila wala siyang karapatan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang tumindi ang pakiramdam ni Celine na tila hindi siya nababagay sa mundo ni Liam. Sa tuwing naroon si Melissa, tila lalong lumalayo ang asawa niya sa kanya. Minsan, nakita niya ang dalawa sa study room, magkasama at nagtatawanan. Bagamat halata naman kay Liam na walang mali siyang kilos, iba ang tingin ni Melissa.
na tila sinadya pang hawakan ng braso ng lalaki sa harap ni Celine. Hindi na nagtanong pa si Celine. Sa halip, dahan-dahan siyang umalis at nagtungo sa hardin. Dala ang bigat ng kanyang damdamin. Tama ba itong ginagawa ko? Tama bang ipaglaban ko pa si Liam kahit parang wala na akong pag-asa? Bulong niya habang iniisip ang sakripisyo ng kanyang pamilya upang maibigay sa kanila ang kasunduan. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang iniisip na baka may pag-asa pa. Sa isip ni Melissa, unti-unti na siya nagwawagi. Pakiramdam niya ay malapit niya nang makuha si Liam. Ngunit hindi niya alam na si Liam ay nananatiling tapat sa kanyang paningin kay Celine. Kahit malamig pa ang trato nito. Ang totoo ay bahagi ng puso ni Liam ang patuloy na tumingin kay Celine bilang asawa. Habang nagiging malapit si Melissa kay Liam sa harap ng iba, si Liam naman ay unti-unting nakaramdam ng pagod sa mga galaw ng kaibigan. Ngunit hindi niya pa rin magawang harapin ang sarili niyang emosyon, lalo na't patuloy ang mga intriga ni Melissa. Sa pagtatapos ng gabing yon, isang bagay ang malinaw. Si Celine ay nakatali sa isang relasyon na puno ng sakit. At si Liam naman ay hindi pa ganap na namumulat sa kanyang tunay na damdamin. Habang si Melissa ay patuloy sa kanyang laro, hindi niya alam na unti-unti rin niyang pinapalapit si Liam pabalik kay Celine. Pansin ni Celine na lalo na napapadalas ang pag-uwi ni Liam ng hating gabi. Minsan, hindi pa siya umuuwi sa kanilang mansyon at nag-overtime sa opisina. Hindi na ito katulad ng dati na sila'y magkasama tuwing gabi. Bagaman hindi sabay kumain ng dinner at hindi man lang nag-uusap tungkol sa araw nila. Bagaman abala sa trabaho, ramdam ni Celine ang malamig na pagitan nila. Hindi na siya binibigyan ni Liam ng kahit na anong atensyon. Maliban na lamang kapag may bisita o nasa harap ng publiko. Sa mga oras na yon, tila walang problema sa kanila. Parang walang pagbabago. Ngunit kapag sila lang magkasama, isang malamig na katahimikan ang namamayani. At hindi lang yon, tinutokso pa siya ni Melissa. Laging may mga manipulative na kilos at intriga upang maipakita na walang interes si Liam sa kanyang asawa. Mas napaparami ang sitwasyon ng palihim niyang paglagay ng mga lipstick stain sa damit ni Liam at kung minsan pa nga'y amoy pabango na hindi pamilyar sa kanya. Kahit si Liam ay hindi napansin ito. Patuloy pa rin si Melissa sa mga plano niya. Isang gabing lasing na lasing si Liam, kumatok ulit siya sa pintuan ni Celine. Magaan ang kanyang mga hakbang. Ngunit malakas ang amoy ng alak na dumapo sa buong kwarto. Si Celine na ramdam ang pagka-frustrate sa relasyon nilang dalawa ay hindi na nagpanggap. Tumayo siya mula sa kama at naglakad papunta sa pintuan upang buksan ito. Celine, tawag ni Liam nang bumangon siya mula sa pagkakahiga. Buksan mo na, gusto ko lang makipag-usap. Nagbukas si Celine ng pinto, ngunit hindi siya agad pinapasok. Tiningnan lamang si Liam ng malamig. Liam, bakit ba lagi ka nalang ganyan? Laging lasing. Lagi kang hindi maabot. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa atin. Galit na sabi ni Celine. Ang mga mata ni Liam ay namumula at halatang hindi na makontrol ang galit. Ano ngayon? Mapapakipot ka na naman. Sagot ni Liam na ang boses ay may pagkairita. Dahil dito, si Celine hindi na nakapagpigil. Bakit? Kasi ba hindi mo na ako mahal? Kasi ba mas gusto mong magpakasaya kasama ang ibang babae? Ano ba nangyayari sa atin, Liam? Sabi ni Celine habang nagsisimula ng mga luha. Baka nakakalimutan mo na hindi lalagong negosyo ninyo kung hindi dahil sa pamilya ko. Nagulat si Liam sa sinabi ni Celine. Ngunit hindi siya nakapag-isip ng maayos. Ang galit na nararamdaman niya ay nauwi sa isang impulsibong pagkilos. Sa isang iglap, nahapit si Celine at nakaramdam siya ng sakit sa pisngi. Nagulat si Liam sa ginawa niyang yon. Ang kanyang kamay ay masakit mula sa bigat na nangyari. Hindi siya nakapaniwala sa sarili. Hindi niya kailanman naisip na sasaktan ng babaeng pinakasalan niya. Ngunit, ito ang nangyari. Si Celine sa kabilang banda ay tumulo ang mga luha at napaupo sa sahig. Liam? Mahinang bulong niya.
Ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa pisikal. Tumakas si Liam mula sa kwarto. Umalis na hindi nakikita ang sakit sa mga mata ni Celine. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, ang boses si Celine ay patuloy na umuukit sa kanyang isip. Ang mga salitang binitawan ni Celine na nagpakita ng pagod, ng sakit. Pumunta si Liam sa kanyang opisina at nanatili roon kahit hating gabi na. Iniwasan ng lahat, pati na si Celine. Wala nang siyang lakas na humarap sa kanya pagkatapos ng nangyari. Hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat. Kinabukasan, dumating si Liam sa mansyon na may bitbit ng mga bulaklak para kay Celine. Pinili niyang lumapit at humingi ng tawad kahit na hindi siya sigurado kung paano tatanggapin ni Celine ang kanyang apology. Celine, I'm sorry for what happened last night. I did not mean it. Please forgive me for what I did. Ang malamig na tinig ni Liam habang iniaabot ang bulaklak. Si Celine, sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman, ay tumanggap sa apology ni Liam. Alam ko namang hindi mo sinasadya yan, Liam. Sagot naman ni Celine habang hawak ang bulaklak. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit. It was just too much. Sa mga sumunod na araw, hindi na rin nagbago ang trato ni Liam kay Celine. Kahit may mga pagkakataon na magkasama sila at may mga bisita pa sa paligid, nagiging magaan at sweet sila sa isa't isa. Ngunit pag dumaan ang mga bisita at sila na lang dalawa, muling bumabalik ang malamig na atmosfera. Isang gabi habang nakaupo siya sa kwarto, tinawagan ni Celine ang kanyang ina. Nasa bingit na siya ng pagkalito at pagkapagod. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Ma, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ni Celine habang umiiyak. Hindi ko na kayang mabuhay pa ng ganito. Sobra na siya. Hindi niya ako mahal. At ako, nagsasayang lang ako ng oras. Nagmamadali si Celine na magpaliwanag, ngunit ramdam na ramdam ng ina ang pagod at pagkabigo sa mga salita ni Celine. Anak, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Pero gusto ko malaman mo, hindi mo kailangan manatili para lamang sa iba. Karapat dapat kang mahalin. At kung nasasaktan ka na sa relasyon na to, may karapatan kang umalis. Nagpatuloy ang pag-iyak ni Celine habang nakikinig sa mga salita ng kanyang ina. Mama, nagstay ako para sa pamilya. Nagstay ako dahil sa obligasyon ko kay Lola. Sa pangako na maayos ang kinabukasan ng pamilya natin. Yun lang ang tanging dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Ngunit sinabi ng kanyang ina, Celine, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para sa recipe na yon. Kaya mo pang magtagumpay. Karapat dapat kang mapunta sa lalaking mamahalin ka na walang kapalit. Nang lumaon, nagdesisyon si Celine na tapusin na ang lahat. Pinuntahan niya ang isang abogado at nagpahayag ng kanyang intensyon na mag-file ng annulment. Sawa na ako. Hindi ko na kaya magpatuloy ng ganito. Sabi ni Celine habang tinutulungan siya ng abogado sa mga papeles. Nang malaman ni Liam ang plano ni Celine, hindi siya nagprotesta. Bagaman ang pamilya ni Liam ay nag-aalala sa posibilidad na gamitin sa iba ang recipe at ilabas ito, sinabi lamang ni Liam, Stop deciding for me. I have done enough for all of you. Naguguluhan siya. Hindi alam kung bakit bigla na lamang nagdesisyon si Celine. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pakiramdam niya ay may nawawala sa relasyon nila na hindi pa rin siya handang tanggapin. Ang annulment ay pinabilis na ang proseso at hindi na umabot ng 2 linggo ay wala nang bisa ng kanilang kasal. Habang inaayos si Celine ang kanyang mga gamit upang maganda na umalis, dumating si Liam sa kanyang kwarto. Celine, tawag niya, ngunit hindi pinansin ni Celine. Hindi siya lumingon o humarap kay Liam. Si Liam ay napatigil. Hindi alam kung anong gagawin. Nandoon siya. Nanonood ng isang yugto ng kanilang buhay na hindi niya nais mangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya makapaniwala na aalis na si Celine. Habang binabaybay ni Celine ang hagdan-hagdang daan patungo sa pintuan ng mansyon, si Liam naman ay naiwan sa loob. At sa bawat takbang ni Celine palayo,
Naramdaman ni Liam na parang may bahagi ng kanyang buhay na unti-unti nawawala. Kung may dahilan man si Celine, hindi niya ito matanggap. Ngunit sa kabila ng lahat, natatakot siyang mawala siya ng tuluyan. Si Liam ay naglalakad pabalik sa malaking mansyon. Pero sa kabila ng yaman, magarang buhay at mga material na bagay, alam niyang wala na siyang makakaptan kung wala na si Celine sa kanyang buhay. Simula nung umalis si Celine sa mansyon, tila naging malaking dagok ito sa buhay ni Liam. Ang dating maayos at kontrolado niyang mundo ay biglang nagulo. Sa araw, abala siya sa trabaho. Ngunit sa gabi, siya ay nauuwi sa kalasingan. Hindi niya maalis sa isipan ang mga huling sandali nila ni Celine. Puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Ngunit hindi niya magawang sabihin ito ng harap-harapan sa kanya noong nandyan pa siya. Si Liam ay madalas na makitang lasing na bumabalik sa opisina o sa kanilang mansyon. At palagi siyang nakatingin sa kawalan habang hawak ang baso ng alak. Naging dahilan ito para mas lalong mag-alala ang pamilya niya. Ngunit si Melissa, na matagal nang may gusto kay Liam, ay sinamantalang sitwasyon upang mapalapit sa kanya. Isang gabi, nadatna ni Melissa si Liam sa isang bar na tila wala nang pakialam sa paligid. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Liam, you're better than this. Bakit mo pinapabayaan ang sarili mo? Tanong niya habang pinupunasan ang mukha ni Liam gamit ang panyo. Wala nang sinabi si Liam kundi isang mahinang, I'm fine, Melissa. Ngunit hindi siya iniwan ni Melissa. Nagpatuloy ito sa pag-aalaga kay Liam tuwing siya ay nagkakaganon. Sa mga sumunod na linggo, palagi nandoon si Melissa sa tabi ni Liam. Siya ang naging tagapagbigay ginhawa nito tuwing malungkot at naguguluhan. Sa bawat yakap at pagpapakita ng suporta, unti-unti nagagawa ni Melissa na mas mapalapit sa kanya. Sa mga gabing mahina si Liam at wala sa tamang pag-iisip dahil sa alak, sinasamantala ni Melissa ang pagkakataon. Isang gabi habang nasa mansyon si Liam, ay walang pagsisising inalay ni Melissa ang sarili rito. Bagamat lasing si Liam, hindi ito nakapalag sa ginawa ni Melissa. Sa mga sumunod pang araw, nagsimula na magpakita si Melissa bilang girlfriend ni Liam. Hindi na siya nagtanong kung okay ba yan kay Liam. Idinidikta na lamang niya ito sa mga tao. Si Liam sa kabila ng lahat ay hindi na tumutol. Hinayaan niya si Melissa na gawin ang gusto nito. Ngunit sa ikibuturan ng kanyang puso, hindi niya magawang maging masaya. Lagi niya naiisip si Celine. Ang pagkawala nito, ang halimuyak ng buhok niya, at ang mga oras na magkasama sila kahit pamalamig ang naging relasyon nila. Samantala, sa kabilang bahagi ng buhay, si Celine ay bumalik na sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Walang bigat na dala ang kanyang puso mula sa dating relasyon kay Liam. Ngunit hindi maikakailang may bakas pa rin ang sakit. Masaya siya sa piling ng kanyang pamilya. Tuwing umaga, ginigising siya ng amoy ng mainit na kape at bagong lutong pandesal. Kasama ang kanyang lola at ina. Tinutulungan niya sila sa pagluluto para sa maliit na tindahan nila sa baryo. Bagamat simple lamang ang pamumuhay, dito niya naramdaman ang kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. Ngunit isang araw habang nasa kusina si Celine, abala sa pagmamasa ng harina para sa fried chicken na ipinagmamalaki ng kanilang pamilya, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya napigilan ng sarili at napaduwal siya sa trabaho. Natigil ang lahat ng tao sa paligid. Agad na lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang likod. Anak, ano bang nangyari sa'yo? Tanong nito na halatang nag-aalala. Habang nagbupunas ng pawis sa noo, tahimik si Celine. Tila naguguluhan. Ngunit hindi nakalampas sa ina niya ang sitwasyon. Celine, buntis ka ba? Tanong nito nang may halong kaba. Nanigas si Celine sa sinabi ng kanyang ina. Halos manginig ang mga kamay niya habang inaalala ang mga huling buwan ng pagsasama nila ni Liam. Unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ng gabing lasing si Liam at kumakatok sa pinto niya. Ang huling beses na nagkaroon sila ng sandaling yun. Hindi. Imposible. Mahina niyang bulong.
Ngunit ramdam ng kanyang ina ang bigat ng emosyon sa likod ng mga salita niya. Habang nasa kwarto niya, hindi mapigilan ni Celine na mag-isip. Kung totoo man ang hinala ng kanyang ina, paano niya haharapin ang sitwasyong to? Alam niyang wala na silang relasyon ni Liam. At kung totoo hanggang siya ay nagdadalang tao, anong gagawin niya? Kinabukasan, kumuha si Celine ng pregnancy test mula sa bayan. Hindi niya magawang tingnan agad ang resulta. Ngunit nang magtagal, nilakasan niya ang kanyang loob. Sa oras na makita niya ang 2 linya sa test, bumalot ang kabat saya sa kanyang dibdib. Totoo, buntis siya. Agad siyang nakipag-usap sa kanyang ina at lola. Mama, Lola, totoo, may baby na ako. Sabi ni Celine habang tumutulo ang luha. Sa halip na pagalitan, niyakap siya ng kanyang ina. Anak, hindi ito magiging madali. Pero kaya natin to. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to. Nagpatuloy ang usapan nila hanggang sa napagdesisyon nilang huwag nang ipaalam kay Liam ang tungkol sa pagbubuntis niya. Para kay Celine, mas mabuting tahimik na lamang ang lahat. Lalo na't hindi naging maganda ang kanilang relasyon. Habang abala si Liam sa trabaho at kay Melissa, hindi niya maikakailang nasa isipan pa rin niya si Celine. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila, hindi niya maiwasang maisip kung paano na kaya ito. Malinaw sa kanya na si Melissa ay isang distraction lamang. Wala siyang nararamdaman dito. At sa bawat pagkakataong tinatangka ni Melissa na ilapit ang sarili sa kanya, lalo lamang niyang nararamdaman ang kawalan ng saysay. Isang araw, habang nag-iisa si Liam sa opisina, napatingin siya sa isang lumang litrato nila ni Celine na nasa desk niya. Hindi niya napansin na nasa tabi pa pala ito ng iba niyang gamit. Tiningnan niya ang mga ngiti ni Celine sa litrato at naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Celine, bakit kita hinayaan umalis? Tanong niya sa sarili habang hawak ang litrato. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihinayang, hindi niya alam kung paano ibabalik ang lahat. Wala siyang ideya na may binubuo ng bagong mundo si Celine. Isang mundo kung saan siya na lang at ang kanilang magiging anak. Sa paglipas sa mga araw, naging mas malinaw kay Celine ang realidad ng kanyang kalagayan. Ang pagiging isang single mom ay hindi naging madali. Ngunit pinili niyang ipaglaban ang anak niya. Sa kabila ng pangungulila at takot, natagpuan niyang lakas sa pagmamahal ng kanyang pamilya. At sa pangarap na maibigay ang pinakamabuting buhay para sa kanyang magiging anak. Tuwing umaga, bumabangon si Celine para tumulong sa maliit na negosyo ng pamilya nila. Kahit hirap sa pagbubuntis, hindi niya alintana ang pagod. Para sa'yo to, baby. Bulong niya habang hinihimas ang tiyan. Sa kabila ng ngiti niya, may mga gabi na napapaiyak siya sa pag-iisip na mag-isa niyang haharapin ang lahat. May mga sandaling hindi mapigilan ni Celine ang maiyak, lalo na tuwing gabi. Habang tahimik ang lahat, napapaisip siya kung kamusta na kaya si Liam. Napuno ng sama ng loob ang puso niya. Ngunit sa kabila nito, may bahagi pa rin ng damdamin niya ang nagmamahal dito. Bakit hindi mo man lang ako minahal? Bakit mo ako pinabayaan? Tanong niya sa sarili habang pinipilit maging matatag. Minsan, habang nagluluto ng fried chicken sa kusina, may dumalaw na kapitbahay. Nagtanong ito tungkol sa pagbubuntis si Celine at napansin niya ang mga tingin na tila minamaliit siya. Wala bang tatay ang dinadala mo? Tanong ng kapitbahay na may halong panghuhusga. Bagamat nasaktan, ngumiti lamang si Celine. Hindi na mahalaga kung nasan siya. Ang importante, nandito ako para sa anak ko. Sagot niya. Pag-alis ng kapitbahay, napaupo si Celine at tumulong mga luha. Kaya ko to. Paulit-ulit yung bulong sa sarili. Samantala, hindi naman na nawala si Celine sa isipan ni Liam. Kahit anong gawin niya, palagi niyang naaalala ang mga huling sandali nila ni Celine. Ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya. Ang mga ngiti nitong puno ng pagmamahal. At ang sakit sa mata nito tuwing malamig ang pagtrato niya. Sa gitna ng kanyang trabaho, madalas siyang matulala. Sa bawat tagumpay ng kanilang negosyo, pakiramdam niya ay may kulang.
Hindi magawang ipagdiwang ang kahit na anong milestone dahil sa bigat na nararamdaman niya. Isang gabi, habang umiinom ng alak sa mansyon, binuksan niya ang mga lumang larawan nila ni Celine. Habang tinitingnan ng ngiti nito, tila binabalot siya ng guilt at panghihinayang. Celine, nasan ka? Tanong niya sa sarili, tila umaasa sa sagot mula sa kawalan. Habang abala si Liam sa sariling lungkot, patuloy naman si Melissa sa pagsisikap na makuha ang buong atensyon niya. Ginagawa nito ang lahat upang maging perpektong babae para kay Liam. Siya ang palaging nasa tabi nito tuwing nalulungkot si Liam. Palaging nagpaparamdam ng presensya kahit hindi ito hinihingi. Ginagawa pa rin ni Melissa ang mga maliliit na bagay na tila sinasadya niyang ipakita ang kanyang pagkababae. Ang pabango niyang umaalingasaw tuwing lalapit kay Liam, ang pag-iwan ng lipstick stain sa kanyang mga damit, at ang tanghasang pang-aakit tuwing sila'y magkasama. Isang gabi matapos maglasing si Liam, sinamahan siya ni Melissa sa kwarto. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang kamay. Liam, you don't have to go through this alone. Nandito ako para sa'yo. Sabi ni Melissa habang malambing na niyayakap siya. At dahil lasing, hindi na nagprotesta pa si Liam. Pero kahit na anong gawin ni Melissa, malayo ang tingin niya. Tila nasa ibang lugar ang isip. Sa mga gabing kasama niya si Melissa, alam niyang hindi nito mapupuno ang kakulangan na iniwan ni Celine. Kahit hirap, unti-unti nang natutuhan ni Celine kung paanong itaguyod ang sarili habang nagdadalang tao. Binuhos niya ang atensyon sa pagtulong sa kanilang negosyo. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumatatag ang loob niya. Ginugugol niya ang oras sa pagtuturo sa kanyang mga pamangkin, paggawa ng mga bagong recipe para sa kanilang fried chicken, at paghahanda para sa pagdating ng kanyang anak. Isang hapon habang nag-aayos ng mga gamit ng baby, hindi niya napigilang maiyak. Habang hawak ang isang maliit na damit, naramdaman niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Baby, kahit wala kang papa, hindi kita pababayaan. Kakayanin natin to. Bulong niya habang hinihimas ang tiyan. Sa kabila ng lahat, nahanap ni Celine ang lakas sa suporta ng kanyang pamilya. Ang kanyang lola ang laging nagbibigay ng payo at nagpapalakas ng loob niya. Celine, tandaan mo, ang bata ay biyaya. Kahit anong hirap, darating ang araw na babalik sa iyo ang lahat ng pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Sabi ng kanyang lola isang gabi habang nag-uusap sila sa balkonahe. Sa kabila ng relasyon nila ni Melissa, palaging bumabalik ang alaala ni Celine kay Liam. Alam niyang hindi niya magawang mahalin si Melissa sa paraang gusto nito. At alam din niyang si Celine lamang ang nag-iisang babae na nagmahal sa kanya ng totoo. Isang araw habang naglalakad sa opisina, nadaanan niya ang mga empleyado nagkakwentuhan tungkol sa bagong fried chicken recipe na sumisikat ngayon sa isang baryo. Napakunot ang noon niya. Hindi niya maiwasang magtanong. Saan niyo narinig yan? Tanong niya. Isa sa mga empleyado nagsabi, sa baryo po sa probinsya, may maliit raw na tindahan doon na gumagawa ng pinakamasarap na fried chicken. Ang sabi, doon daw nanggaling yung original na recipe. May kung anong tumusok sa puso ni Liam. Bigla niyang naalala si Celine at ang kanilang kasunduan noon tungkol sa recipe ni Celine. Bulong niya sa sarili. Celine, tila may kung anong udyok na bisitahin ng baryo kung saan niya maaaring naroon si Celine. Ngunit bago pa man niya magawang hakbang na yon, patuloy na binubulag siya ng drama at intriga ni Melissa. At habang tila nakakulong si Liam sa buhay na wala si Celine naman ay patuloy na nilalabanan ang bawat hamon ng kanyang pagiging single mom. Pagkalipas ng 9 na buwan, nagbagong takbo ng buhay ni Liam at Celine, ngunit hindi nila inaasahang muling magtatagpo ang kanilang landas sa pinakamabigat na pagkakataon. Isang umaga habang nagpapahinga si Liam sa opisina, tinawag siya ni Melissa. Hawak nito ang pregnancy test kit na negatibo, ngunit iginiit ni Liam. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Merly Lynn from Athens, Greece at Joanne Vilbar. Maraming salamat sa pakikinig. I'm sure. I feel it. This time, I'm really pregnant. Napabuntong hininga si Liam ngunit nagpa siya siyang samahan si Melissa sa ospital para masiguro ang lahat. Okay, Melissa, let's get you checked. Sagot niya na pilit iniintindi ang sitwasyon. Sa ospital, punong-puno ng emosyon si Melissa habang masayang ikinukwento kay Liam ang plano niya para sa kanila kapag dumating na ang baby. I am so excited, Liam. This will be the start of our new life together. Finally, we will get married and then we will have a family. Sabi niya na tila wala nang ibang nakikita kundi ang pantasya niya. Tahimik lamang si Liam. Pilit na pinipilit ang sarili na makisabay sa saya ni Melissa kahit hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Habang papunta sa klinik ng doktor, biglang nagkagulo sa hallway. May mga nurse at doktor na nagmamadaling nagsisigaw ng emergency, move aside. May stretcher na dinala sa koridor at napatigil si Liam sa daraanan nito. Sa sandaling yon, napatingin siya sa pasyente sa stretcher. Isang babaeng mukhang pagod na pagod ngunit pilit na nilalabanan ng sakit. Nang magtama ang kanilang mga mata, napatigil ang mundo ni Liam. Celine? Bulong niya. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Si Celine na naka-stretcher, pawis na pawis at halatang nasa kalagitnaan ng paglilibor. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, hindi niya agad napansin si Liam. Ngunit nang bumalik siya sa ulirat, natigilan siya at agad na umiwas ang tingin. Liam, what are you doing? Tanong ni Melissa, hinila ang braso niya pabalik. Naputo lang sandali nilang dalawa ni Celine nang igiit ni Melissa ang atensyon ni Liam. Sa kanilang pagpasok sa klinik, hindi maalis ni Liam sa isipan ni Celine. Bakit siya andito? Buntis pa siya? Kanino anak ang tinadala niya? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Nakaupo siya sa tabi ni Melissa, ngunit ang utak niya ay naglalakbay pabalik sa mga alaala nila ni Celine. Habang nasa check-up, pilit nang ngiti si Liam kay Melissa. Nakikinig siya sa usapan ng doktor, ngunit hindi niya maipagkakaila ang kawalan niya ng focus. Lahat ng tanong ni Melissa tungkol sa pagbubuntis ay tila lumulutang sa hangin. Biglang sinabi ng doktor, I'm sorry, Miss Melissa, but based on the results of your test and medical history, it would be nearly impossible for you to conceive. Halos hindi makapaniwala si Melissa. No, that can't be. I'm pregnant. Sigaw niya at halos sumabog sa galit at tinanakit. Tinawag niya si Liam. Nanginig sa emosyon. Liam, sabihin mo sa kanila na mali sila. I know my body. I can't get pregnant. Sinubukan ni Liam na aluin si Melissa. Ngunit halatang hindi niya alam kung paano itong gagawin. Tahimik lang siyang umawak sa kamay ni Melissa habang umiiyak ito. It's okay, Melissa. We will figure it out. Sabi niya bagamat halata sa tono niya na wala siyang kasiguraduhan. Habang nagdadrama si Melissa, bumalik sa isip ni Liam ang imahe ni Celine sa stretcher. May anak na si Celine? Bulong niya sa sarili. Ang ideya ng pagkakaroon ng anak ni Celine ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso niya. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang matinding pangungulila na matagal niya nang iniwasan. Samantala, sa delivery room, patuloy na nilabanan ni Celine ang sakit ng panganganak. Hawak-hawak ng nanay niya ang kamay niya, habang ang lola niya naman ay tahimik na nagdarasal sa labas ng kwarto. Celine, anak, kaunting tiis na lang. Malapit na. Sa kabila ng pagod, pilit na ngiti ang ibinigay ni Celine. Kaya ko to. Para sa'yo, baby. Sabi niya sa sarili. Ilang saglit pa, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Congratulations, Ma'am Celine. You have a healthy baby girl. Sabi ng doktor.
Nang makita ni Celine ang kanyang anak, tumulo ang luha niya. Hi, baby Mochi! Bulong niya habang hawak ang munting kamay ng anak niya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding kaligayahan at tagumpay. Anak, lahat ng sakripisyo ko ay para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Sabi niya habang mahigpit na niyakap ang bagong silang na sanggol. Pag-uwi ni Liam at Melissa, hindi maitatanggi ni Liam na tila nawala ang focus niya sa lahat ng bagay. Habang si Melissa ay umiiyak sa kwarto. Pinili niyang umupo sa study room at magmuni-muni. Naisip niya si Celine at ang batang nakita niya sa stretcher. Celine, may anak ka na. Pero kanino? At bakit hindi mo malang sinabi? Maraming tanong ang bumabagabag kay Liam. At alam niyang hindi siya titigil hanggang hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Habang pinagmamasdan ng tanawin mula sa bintana, may parte ng puso niya ang nagpapaalala kung gaano siya naging malamig kay Celine noon. Alam niyang may kasalanan siya at sa bawat minutong lumipas, lalong lumalalim ang guilt at pangungulila niya. Sa kabilang banda, si Celine ay abala naman sa pagpapakain kay Baby Mochi. Sa kabila ng hirap ng pagiging single mom, masayang-masaya siya na kasama ang kanyang anak. Sa bawat ngiti ng kanyang baby, nararamdaman niyang sulit lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa kabila ng lahat, hindi maikakaila ni Celine na may bahagi ng puso niya na umaasa pa rin. Umaasa na isang araw, magkakaroon ng pagkakataon si Liam na makilala ang anak nila. Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang ituon ang lahat ng atensyon sa pagpapalaki kay Baby Mochi. At habang patuloy na nabubuhay sa magkaibang mundo sina Liam at Celine, tila sinisimulan ng kapalaran ng muling pagtatahi ng kanilang mga kwento. Pag-alis ni Celine sa ospital matapos manganak, hindi maalis sa isip ni Liam ang nakita niya. Ang imahe ni Celine na nasa stretcher, kitang-kita ang hirap ngunit determinadong iluwal ang kanyang anak. Nag-iwan ito na hindi matanggal-tanggal na marka sa kanyang isipan, lalo na ang tanong na bumabagabag sa kanya. Anak ko ba siya? Pagkalipas ng ilang araw, hindi na nakatiis si Liam. Binalikan niya ang ospital, umaasang makakahanap ng sagot. Nang makita niya ang isang nurse, agad siyang nagtanong. Excuse me ma'am, may record po ba kayo ng pasyente na si Celine Reyes? Nanganak siya dito kamakailan lang. Ang nurse ay ngumiti ng formal. Pasensya na po sir, ngunit hindi po kami pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pasyente kung hindi ka immediate family member. Lapahinto si Liam. Halos maibulalas niya ang salitang asawa, ngunit agad siyang natauhan. Hindi na nga pala kami kasal. Bulong niya sa sarili. Wala siyang magawa kundi ang umalis. Ngunit ang pag-aalala at pagkagulo ng kanyang isipan ay hindi matanggal. Simula noon, naging pabalik-balik na si Liam sa ospital. Pinipilit niyang bantayan kung babalik ba si Celine para sa anumang follow-up. Umaasa siyang makikita niya itong muli upang mabigyang linaw ang lahat ng kanyang katanungan. Dumating ang araw ng unang check-up ni Baby Mochi. Bitbit ni Celine ang kanyang anak habang nakaangkla sa balikat ang diaper bag at bitbit ang mga papeles para sa check-up. Halos hindi siya mapakali. Iniisip kung paano siya makakahanap ng paraan upang matiyak na ligtas at malayo si Baby Mochi kay Liam. Pagpasok niya sa klinika, lahat ay tila normal. Sinuri ang bata, binigyan ng reseta, at tinuruan siya kung paanong pangalagaan ang kanyang sanggol. Ngunit paglabas niya ng klinika, isang pamilyar na figura ang tumambad sa kanya. Si Liam. Nakatayo ito sa waiting area. Napatigil si Celine. Halos maibagsak ang bitbit na reseta at diaper bag. Ang puso niya ay bumilis ang tibok at ang mga mata niya ay nagtagpo ng kay Liam. Agad lumapit si Liam, halatang hindi mapakali. Celine, tawag niya. Malalim ang boses at puno ng tensyon. Napahigpit ang hawak ni Celine kay Baby Mochi. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Pilit na nilalabanan ang kaba. Hindi nagpatumpik-tumpik pa si Liam.
Anak mo siya? Tanong niya sabay tingin kay Baby Mochi na mahimbing namang natutulog sa kanyang braso. Napalunok si Celine. Hindi siya agad makapagsalita. Ngunit bago pa siya makahanap ng tamang sagot, nagsalita ulit si Liam. Mas mariin ang tono. Anak ko ba siya, Celine? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bago pa man siya makasagot, lumapit ang doktor ng bata. Si Anthony hawak ang reseta na naiwan ni Celine. Celine, here's the prescription you forgot, sabi ni Anthony. Halatang nagtataka sa tensyon sa paligid. Agad na tumingin si Celine kay Anthony at halatang natataranta. Ayan na si Papa, biglang sabi niya sabay abot kay Baby Mochi kay Anthony. Halos hindi naman makapaniwala si Anthony ngunit nanatili siyang tahimik. Pilit iniintindi ang nangyayari. Samantala si Liam sa narinig niyang pagtawag kay Anthony na Papa ay tila napako sa kinatatayuan. Dahan-dahang bumagsak ang mga balikat niya at parang nawala ng lakas. So hindi ko siya anak. Bulong niya, ngunit sapat na para marinig ni Celine. Hindi na naghintay ng paliwanag si Liam. At tumalikod siya at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Naiwan nakatayo si Celine. Pinipilit pigilan ng mga luhang gustong bumagsak. Nang makaalis si Liam, bumuntong hininga si Anthony. What was that all about, Celine? Tanong niya na halatang naguguluhan. Napatitig si Celine sa anak niya. Halos manginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Doc Anthony, please, tulungan mo ako. Akuin mo ang bata bilang anak mo kahit sandali lang. Pakiusap niya. Halos magmakaawa. Napakunot naman ang noo ni Anthony. Celine, bakit mo kailangan gawin to? Alam mo bang mali ito? Tumulong luha ni Celine. Anthony, takot ako. Kapag nalaman ni Liam na anak niya si Mochi, kukunin niya ito sa akin. Wala akong laban sa kanya, Anthony. Wala akong kayamanan. Wala akong kapangyarihan. Kung mawawala pa si Mochi sa akin, hindi ko nakakayanin. Tahimik si Anthony. Iniintindi ang sitwasyon. Alam niyang mali ang ginagawa nila. Ngunit nakikita niya ang takot sa mga mata ni Celine. Napabuntong hininga siya at tumango. Fine, Celine. I will help you. But only for now. Hindi ko kaya magsinungaling. Labis ang pasasalamat ni Celine. Alam niya hindi ito tama. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay mapanatili niyang kapiling ang anak niya. Samantala, si Liam ay nagmaneho naman pa uwi. Ngunit sa bawat kilometro ay mas lalong nagugulo ang isip niya. Sa kabila ng sinabi ni Celine, hindi maiwasang magduda. Bakit parang hindi siya makatingin sa akin? Bakit parang pilit ang sagot niya? Hindi niya kayang mapakali. Habang sinusubukan niyang baliwalain ang nararamdaman, lalong bumibigat ang hinala niya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang sigaw ang paulit-ulit niyang naririnig. Anak ko siya. Alam kong anak ko siya. Sa kabila ng desisyon na akuin ni Dr. Anthony ang pagiging ama ni Baby Mochi, hindi nawala ang pangamba at hinala ni Liam. Hindi niya matanggap ang ideya na posibleng hindi siya ang ama ng bata. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nag-overthink. Pilit na iniisip kung paano makakalapit muli kay Celine at sa bata. Isang araw, nagpa siya si Liam na alamin ang address ni Celine. Gumamit siya ng koneksyon upang hanapin ito. Ngunit sa halip na direktang pumunta, naisip niyang magpadala ng mga gamit para sa bata. Nagpadala siya ng diapers, gatas, baby clothes at iba pang pangangailangan. Sa bawat package, laging may kasamang liham. Para kay Baby Mochi, sana makatulong ito. L. Alam ni Celine kung sino ang nagpapadala. Wala namang ibang tao na magpapakaabala ng ganito kundi si Liam. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanindigan niya ang kanyang desisyon. Lagi niyang sinasabi sa sarili na hindi na pwedeng bumalik sa dati. Kailangan ko itong gawin para sa anak ko. Samantala, si Dr. Anthony naman ay hindi lamang tumulong kay Celine bilang doktor. Nag-alaga rin siya kay Baby Mochi at madalas na nasa tabi ni Celine, lalo na kapag nahihirapan siya sa pagiging single mom. Sa proseso, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Habang naging abala si Liam sa pagpapadala ng tulong kay Celine, napansin naman ni Melissa ang pagbabago sa ugali nito.
Sa simula, binaliwala niya ito. Ngunit nang mapansin niya ang halos wala ng oras si Liam para sa kanya, nagsimula siyang maghinala. Isang araw, sinundan ni Melissa si Liam at natuklasan niya nagpapadala ito ng mga gamit sa address na natagpuan niya. Hindi pa doon natapos ang kanyang paghihinala. Nagbayad siya ng private investigator upang alamin ang ginagawa ni Celine at kung sino ang kasama nito. Doon niya nalaman na si Dr. Anthony ang madalas nakasakasama ni Celine. Labis ang galit ni Melissa sa nalaman. Isang plano ang nabuo sa isip niya. Sisirain niya si Celine sa mga mata ni Liam. Isang gabi, kinausap ni Melissa si Liam habang nasa opisina ito. Nagdrama siya at halos maiyak habang sinasabi ang kanyang kwento. Liam, alam mo bang nag-cheat si Celine noon? Hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya nabuntis. Kaya nga siya pumayag sa annulment kasi alam niyang wala kang obligasyon sa kanya. Nanatiling tahimik si Liam, ngunit ramdam ang tensyon sa kanyang mukha. Nagpatuloy pa si Melissa. At hindi lang yon. Narinig ko rin na balak niyang magtayo ng kainan kasama si Dr. Anthony. Alam mo kung anong ibig sabihin nun, Liam? Kapag natuloy yon, magiging malaking threat yon sa negosyo ng pamilya mo. Pinagplanuhan na nila to, Liam. Napuno ng pagdududa ang isipan ni Liam. Sa isang bahagi ng kanyang puso, ayaw niyang maniwala kay Melissa. Ngunit sa kabilang banda, nagtataka rin siya kung bakit biglang napalapit si Dr. Anthony kay Celine. Samantala, si Celine ay patuloy na ginagawa ang lahat upang mapalaki si Baby Mochi ng maayos. Naging mas malapit siya kay Dr. Anthony na palagi namang naroon upang suportahan siya. Ngunit sa kabila ng maayos na harap na ipinapakita niya, madalas siyang naguguluhan. Lagi niyang iniisip ang mga padalang gamit ni Liam at ang mga liham na kasama nito. Bakit hindi na lang siya sumuko? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso niya na natutuwa dahil hindi siya nakalimutan ni Liam. Isang araw, habang nag-aalaga siya ng bata, tinanong siya ni Dr. Anthony. Celine, hanggang kailan mo itatago ang totoo kay Liam? Napahinto si Celine. Tumitig siya kay Dr. Anthony ngunit wala siyang maisagot. Ang totoo, hindi niya rin alam kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang kanyang kasinungalingan. Sa kabila ng mga sinabi ni Melissa, hindi pa rin mapakali si Liam. Isang gabi, dumalaw siya sa address ni Celine at sinubukan siyang kausapin. Ngunit sa halip na sagutin siya ni Celine, pumasok ito sa loob ng bahay at iniwan siyang nakatayo sa labas. Habang nakatingin sa pinto, ramdam ni Liam ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, gusto niyang malaman ang katotohanan. Ngunit paano kung totoo ang sinabi ni Melissa? Paano kung hindi nga siyang ama ni Baby Mochi? Habang papauwi, mas lalo siyang nalito. Isang bagay lang ang sigurado. Hindi niya kayang iwasan si Celine at ang bata. Lalo na kung may posibilidad na sila nga ang nawawala niyang pamilya. Malaking gabi ang inihanda ng mga socialites at business elite sa syudad. Isang charity gala na layuning magbigay pugay sa mga hospital partnerships. Bilang CEO ng Villafuerte Corporation, si Liam may isang pangunahing panauhin. Kasama niya, kagaya ng dati si Melissa, na masaya pa rin nag-aasa bilang girlfriend niya kahit naramdam niyang lumayo na ang atensyon ni Liam sa kanya. Samantala, kabilang din sa mga inimbitahan si Dr. Anthony dahil isang kanyang ospital sa mga pangunahing benepisyaryo ng proyekto. Sa kagustuhan niyang samantalahin ang pagkakataon, inimbitahan niya si Celine bilang date. Celine, magiging magaan lang ito. Isa lang itong gabi para maglibang ka na rin naman. At isa pa, gusto kong makasama ka ng mas maayos. Sabit ni Anthony, nangyayain siya ni Celine. Nahulog na ang loob ng doktor kay Celine. At gusto niya nang gawing opisyal ang panliligaw. Hindi naman alam ni Celine kung tama ba ang gagawin niyang pagsama. Pero pumayag siya. Sige, pero hindi ako magtatagal, Anthony. Sagot niya. Pagdating ni Liam at Melissa sa event, agad silang sinalubong ng mga organizers. As usual, lahat ng matay nakatuon kay Liam, na itinuturing na isa sa pinakamapangyarihang tao sa silid. Habang umiti at nakipagkamay siya, hindi mawala ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib.
Hindi niya mapigilan ang pag-isip tungkol kay Celine at kay Baby Mochi. Samantala, dumating na rin sina Celine at Anthony. Ang simpleng kagandahan ni Celine sa suot niyang champagne-colored gown ay agad na nakatawag pansin sa iilan. Ngunit ang mga mata ni Liam, hindi na sa kabilang bahagi ng venue, ay parang may radar na agad siyang napansin. Habang kaswal na nakikipag-usap si Liam sa ilang kaibigan, hindi niya naiwasang mapatingin sa pintuan. Para siyang tinamaan ng kidlat nang makita si Celine na kasama si Anthony na tila napakalapit sa kanya. Napansin ni Melissa ang pagkabigla ni Liam. "Liam, okay ka lang?" tanong niya. Ngunit halos hindi na siya narinig ni Liam. Nakatuon ang lahat ng atensyon niya kay Celine. Nang tumayo si Celine upang pumunta sa restroom, sinundan agad siya ni Liam. "Saan ka pupunta?" tanong ni Melissa. Ngunit sagot lang ni Liam, "CR lang sandali." Habang papalapas si Celine mula sa restroom, natigilan siya na makita si Liam na nakatayo sa harap niya. Naghihintay. Tumigil siya sa paghinga. Tumitig si Liam sa kanya. Halatang may bigat sa kanyang dibdib. "Celine," bungad ni Liam na puno ng tensyon sa boses. "Ano ginagawa mo rito?" Sinubukan dumaan sa tabi niya pero hinila siya ni Liam sa braso. Pinipigilan siyang umalis. "Celine, mag-usap tayo," sabi ni Liam na desperado. "Wala tayong kailangang pag-usapan," sagot naman ni Celine na pilit na kumakawala. Ngunit hindi siya binitawan ni Liam. "Celine, sagutin mo lang ako. Anak ko ba siya?" Tanong niya na diretso at puno ng emosyon. Natigilan si Celine. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Liam. Alam niyang ito na sandaling matagal niyang iniiwasan. Tumakas ang tingin niya, ngunit halata ang tensyon sa kanyang mukha. "Celine, huwag mo ako lokohin. Alam ko. Pakiramdam ko anak ko siya, hindi ba?" Tanong ulit ni Liam. Halos basag na ang boses. Hindi na nakatiis si Celine. "Anong karapatan mo magtanong ng ganyan?" Sigaw niya. Pinipilit na huwag maiyak. "Iniwan mo ako nun. Hindi mo malang ako binigyan ng dahilan para manatili." Halos mapaatras si Liam sa mga salitang yon, pero hindi siya nagpatinag. "Iniwan kita? Ikaw ang umalis, Celine. Ikaw ang nag-file ng annulment. Hindi mo malang ako kinausap." Sumiklab ang galit ni Celine. "Kinausap? Anong aasahan ko sa'yo? Ni minsan hindi mo ako tinuring na asawa. Ginawa ko lahat para sa'yo, Liam. Pero ano? Anong nakuha ko? Kahit kaunting pagmamahal, wala. At ngayon bigla ka magmamalasakit." Halos pawala ng salita si Liam. Sa wakas, sinabi niya, "Kung hindi mo ako mahal, bakit hindi mo sinabi? At bakit mo tinago sa akin ang anak natin? Karapatan kong malaman, Celine." Lumuha si Celine pero pinilit niyang maging matatag. "Oo, anak mo siya," sagot niya sa wakas. "Pero hindi ko hahayaang mapunta siya sa kamay ng pamilya walang pakialam sa akin noon." Habang nag-uusap sina Celine at Liam, napansin ni Anthony na matagal nang wala si Celine sa venue. Sinundan niya ito at natagpuan ng dalawa sa isang tensyonadong pag-uusap. Hindi nagtagal, narinig ni Anthony ang sagutan nila. Doon niya nakita ang ibinunyag na nga ni Celine ang katotohanan si Liam, ang tunay na ama ni Baby Mochi. Nang makita ni Liam si Anthony na papalapit, halos mapuno ng gulat at pagselos ang kanyang muka. "Ikaw, kasabot ka ba sa lahat ng to?" Tanong niya na puno ng galit. Tahimik si Anthony, ngunit malinaw ang kabigatan sa kanyang muka. Nang umalis si Liam, nanatili siya nakatayo sa tabi ni Celine. "Celine, ano nangyari?" Tanong ni Anthony, ngunit hindi siya sinagot ni Celine. Sa halip ay tahimik siyang umiiyak habang yakap ang sarili. Sa puntong yon, napagtanto ni Anthony na maaaring wala siyang pag-asa kay Celine. Alam niyang ang damdamin nito para kay Liam ay hindi pa rin nagpabago. Kahit anong pilit niyang punan ang buwang sa puso nito. Habang pabalik si Liam sa loob ng venue, puno naman ng emosyon ang kanyang dibdib.
Galit, pagsisisi at kalituhan. Alam niyang mali siya sa maraming bagay. Pero isang bagay ang sigurado. Gusto niyang mabawi si Celine at ang kanyang anak. Si Celine naman tahimik na nagdesisyon sa sarili. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ngayon ay ang kapakanan ni Baby Mochi. Kahit paanong mangyari sa kanya at kay Liam. Ang gabing iyon ay nagbigay daan sa maraming tanong. Ngunit wala pang kasagutan. Ang kanilang kwento ay muling nagumpisa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas komplikado at mas puno ng emosyon. Sa mga sumunod na linggo, hindi na mapigilan ni Liam ang kanyang mga pagdududa. Isang araw, habang naglalakad siya sa opisina, naramdaman niyang kailangan niyang mas alamin pa ang tungkol kay Melissa. May mga pagkakataon na hindi siya matahimik. May mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Alam niyang si Melissa ay may malaking bahagi sa pagkalito at sakit na nararamdaman niya sa kanyang buhay. Kaya naman nagsimula siyang mag-imbestiga. Nang tahimik at walang kaalam-alam si Melissa. Ang mga sinaliksik na impormasyon ay nagpatuloy na nagpatibay ng kanyang hinala. Lahat ng mga kwento ni Melissa, mga galaw niya, at mga lihim ay nagiging klaro sa kanya. May mga pagkakataon habang pinag-uusapan nila ang kanilang relasyon ni Liam, ipinapakita ni Melissa ang kanyang manipulative na ugali. Isa sa mga bagay na hindi niya matanggap ay ang pagtatangka ni Melissa na gawing kalaban si Celine, ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Liam. Lahat ng ito, kahit alam niyang hindi siya dapat magtangkang magigante, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin si Melissa at ipaglaban ang kanyang mga nararamdaman. Isang gabi habang umiinom sila sa isang bar para mag-celebrate ng isang business deal, hindi na kayang pigilan ni Liam ang kanyang nararamdaman. Nakatingin siya kay Melissa habang ang mga mata nito ay nagliliwanag, puno ng pagmamalaki at seguridad. "Melissa," sabi ni Liam, seryoso ang mukha. "May mga bagay akong kailangang tanungin sa'yo." Tumingin si Melissa sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi. "Siyempre, Liam. Anong nais mong malaman?" "Gusto ko lang malaman ang lahat," sagot ni Liam. Ang boses niya ay matigas, naglalaman ng galit na matagal nang itinatago. "Alam ko ang mga nangyari sa likod ng mga nangyari sa atin. Alam ko na hindi mo ko tapat. Alam ko na tinangka mong sirain ang buhay ko." Nagulat si Melissa, ngunit mabilis siyang inayos ang sarili. Hindi siya papatalo. "Hindi ko alam ang sinasabi mo, Liam. Pero hindi mo ba nakikita? Mahal kita. Gusto ko lang ang kabutihan mo. I want to be with you, Liam." Ngunit bago pa magpatuloy si Melissa ay nagsalita na si Liam. "Hindi ko na kaya magpatuloy sa ganitong relasyon. Hindi ko na kaya magsinungaling sa sarili ko. Hindi ikaw ang mahal ko, Melissa. Hindi ko na kayang tiisin pa ang mga kasinungalingan mo. Ang tanging tao na minahal ko lang at patuloy kong mamahalin ay si Celine." Ang mga salitang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Melissa. Hindi siya nakapagsalita. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkapikon. Si Liam ay hindi na basta-basta magpapadala sa manipulations na ginawa ni Melissa. Napagtanto ni Liam na ang lahat ng pag-ibig na naramdaman niya kay Melissa ay isang ilusyon. Ang mga pagsasamantalang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tumahak sa mas patibay na landas ng kanyang buhay. "Huwag mo akong gawing kalaban, Liam," sinabi ni Melissa na puno ng hinagpis. "Hindi ko kaya mawala ka." "And that's fine with me. Mas mabuti yun kesa magpatuloy sa isang buhay ng kasinungalingan," sagot ni Liam na matigas. Walang kahit anong paminsang pagpasensya. Pinili ni Liam na tapusin ang kanilang relasyon at hindi nagtagal, umalis si Melissa. Iyon ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. Sa mga sumunod na linggo, nagdesisyon siya na maglakbay patungo sa kanyang tunay na layunin, ang mabawi si Celine, ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Samantalang si Liam ay lumapit naman kay Celine. Si Anthony naman ay nakatayo sa isang madilim na kanto. Pinagmamasta ng lahat ng nangyayari. Bawat hakbang na ginagawa ni Liam ay nagiging mas matindi ang kanyang mga nararamdaman. Alam niyang wala na siyang pagkakataon kay Celine.
Sa huli, nagdesisyon si Anthony na makipag-usap kay Celine at gawin ang pinakamahalagang hakbang na kailangan nilang pareho. Celine, sabi ni Anthony sa malumanay na boses, alam kong mahirap ito para sa atin pareho. Ngunit naiintindihan ko kung ano man ang nararamdaman mo. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa taong hindi naman ako mahal. Nagpahid ng luha si Celine. Pinigilan ng sarili na hindi magpakita ng kahinaan. Ngunit alam niyang ramdam ni Anthony ang sakit na kanyang nararamdaman. Anthony, wala ka namang kasalanan. Napamahal ka sa akin. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Lahat ng to. Si Liam. Ang anak natin. Mahirap ang lahat. Ngunit si Anthony bilang isang matuwid na tao ay nagsalita ng masaya tapat sa puso. Wala akong karapatan para hadlangan ng kung ano man ang desisyon mo, Celine. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalaga. Si Liam, ang tunay na ama ng anak mo. At kung siya makakasama mo sa buhay mo, tatanggapin ko. Ang mahalaga ay magawa mong maging masaya. Sana balang araw, ang mga magagandang alaala ng ating mga oras na magkasama ay maging sapat na alaala para sa atin. Puno naman ang pasasalamat si Celine kay Anthony. Sa kabila ng kanyang sakit, natutuhan niyang pahalagahan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kahit pa ba alam niya kung sino ang tunay na nilalaman ng puso niya. Matapos ang lahat ng ito, nagsimula na mag-reflect si Celine sa kanyang mga desisyon. Lahat ng nangyari ay nahulog sa kanyang mga balikat. Puno ng mga tanong at hindi maipaliwanag na nararamdaman. Nagpasya siyang kausapin si Liam. Alam niyang may isang pagkakataon pa silang magsimulang muli. Isang pagkakataon para sa kanya at sa anak. Ngunit may isang malaking tanong sa kanyang puso. Handa na nga ba siyang harapin si Liam? Isang araw, habang si Liam ay abala sa trabaho, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Celine. Dali-dali niyang pinili na makipagkita. Liam, nagsimula si Celine, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagsisisi. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Ngunit gusto ko sanang malaman mo ang lahat. Gusto ko sanang maging tapat sa'yo. Hindi ko pa kayang pag-usapan ng lahat pero ang gusto ko lang sana ay maging bahagi ka ng buhay ni Mochi. Iyon ang pagkakataon na magkasama silang muling maglakbay sa daan ng pagmamahalan. Ngunit si Celine, kahit gusto niya magtiwala ay may kabigatan pa rin sa kanyang puso. Si Liam sa kabilang banda ay naglakbay patungo sa pamilya na nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Alam niyang si Celine at si Baby Mochi ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga pagkatalo at pagkabigo ay naging dahilan ng kanyang paglago. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit ang tiwala at pag-ibig ay magdadala sa kanila sa isang mas maliwanag na bukas. Dito nagsimula ang bagong tsansa para sa kanila. Isang lugar ng pagpapatawad at pagbabalik loob. Isang hakbang na bagaman hindi alam kung anong magiging kahihinatnan ay may isang bagay na tiyak. Si Celine at Liam at ang kanilang anak na si Baby Mochi ay muling magkakaroon ng pagkakataon na magkasama upang buuin ang kanilang pamilya at hilumin ang mga naidulot na sugat ng nakaraan. Matapos ang mahabang panahon ng pag-iisip, naramdaman ni Liam na siya na mismo ang nagdulot ng lahat ng sakit kay Celine. Lahat ng mga pagkakamali, pagkukulang at mga desisyon na tumalikod siya sa tunay na direksyon ng kanyang buhay ay nagbunga ng napakaraming kalituhan. Ngunit ngayon, handa na siyang ipakita ang kanyang pagbabagong loob. At higit sa lahat, ang kanyang pagpapatawad sa sarili. Alam niyang kailangan niyang magsimulang muli. Mula sa pinakaugat ng kanyang pagkatao at maging ang pinakamahusay na tao na kaya niyang maging para kay Celine at Baby Mochi. Hindi na siya maghahanap pa ng dahilan upang itanggi ang katotohanan. Wala na siyang takot. Siya ay nagdesisyon. Siya ay magbabalik loob. Magpapakita ng tunay na pagbabago at gagawin ang lahat upang protektahan si Celine at ang bata. Si Celine at ang anak nila. Ang bagong buhay na nagsimula sa kabila ng lahat ng hinagpis at sakit ay ang pinakamahalaga sa kanya. Ang unang hakbang na ginawa ni Liam ay ang magpakita ng pagmamahal at pangangalaga sa anak ni Celine. Minsan naguguluhan siya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit pinili niyang sundin ang kanyang puso.
Alam niyang si Mochi ay isang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Isang simbolo ng lahat ng mga pangarap na nais niyang matupad sa kanilang buhay. Bilang ama ni Mochi, alam niyang napakalaki ng responsibilidad niya para sa bata. Siya ang magiging gabay, magbibigay ng proteksyon at magsisilbing leader ng kanilang pamilya kung pahihintulutan ni Celine. Nagsimula siyang maglaan ng oras para kay Mochi. Hindi niya kayang palampasin ang kahit isang araw na hindi sila magkasama. Magkasama sila naglalaro, nagsustroll sa parke, at madalas ay nagkakaroon siya ng oras na magtulungan sa pangangalaga ng bata. Kahit na si Celine ay abala sa mga gawaing bahay, palagi niyang pinapaalam kay Liam kung ano ang kailangan ni Mochi. Hindi siya nagsasawang magtanong kung anong mga bagay maaaring magpapaligaya sa anak nila. Si Celine naman, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nagsimulang makita ang pagbabago kay Liam. Hindi siya makapaniwala na may pagkakataon pa silang magsimulang muli. Ang pagmamahal ni Liam para kay Mochi ay nagsilbing muling paalala sa kanya na ang mga bagay na mahirap ay may paraan. Ang pagiging responsableng ama na pinakita ni Liam ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit ito ay nagpatawad sa lahat ng pagkukulang niya sa nakaraan. Sa huli, nagkaroon si Celine ng pag-asa na ang kanilang pamilya ay muling magkaroon ng pagkakataon para magtagumpay. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa pagiging ama kay Mochi. Ang pinakamalaking hamon para kay Liam ay ang pagpapakita ng pagbabago kay Celine. Ang babae na hindi inakalang minahal niya ng buong puso, ngunit tinalikuran niya. Si Celine ay may sugat na kailangang paggalingin at alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Kailangan niyang ipakita na si Liam ay hindi ng lalaki na iniwan siya at pinabayaan. Nagdesisyon si Liam na maging mas tapat kay Celine at sa bawat pagkakataon ay pinakita niya ang kanyang mga aksyon kaysa mga salitang walang laman. Hindi na siya magsasayang ng oras sa mga pangako na hindi niya kayang tuparin. Ang kanyang mga galak, sakit at pagkatalo ay magiging bahagi na ng kanilang kwento. At ang mga pagkatalo ay magiging batayan ng kanilang tagumpay. Siya na mismo ang mag-aalaga kay Celine at magiging katuwang niya sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Si Liam ay hindi lamang magiging ama ng bata, kundi magiging katuwang ni Celine sa pagpapalaki kay Mochi at sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Minsan habang nag-uusap sila ni Celine sa veranda ng kanilang bahay, naramdaman ni Liam na hindi na sapat ang mga salita. Kailangan niya magpakita ng mas malalim na pag-unawa at pagtanggap kay Celine. Si Celine ay isang ina, isang babae na matagal na naghihintay ng pagkakataon para magtagumpay. Kaya naman si Liam ay nagsimula na ng mas tapat na paglapit. Celine, wika ni Liam habang nakatingin sa kanya. Alam ko na nagkamali ako. Alam ko na may mga pagkakataon na hindi ko pinahalagahan ang iyong mga nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa lahat ng ginawa ko pero isang bagay lang ang sigurado. Maging nandyan ako para sa'yo at para kay Mochi. Si Celine na nakatayo sa harapan niya ay nagtataka sa kanyang mga mata. Ang mga katagang yon ay isang pahayag ng pagbabago. Isang simbolo ng pagnanais na magsimulang muli. Habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mata, nakaramdam siya ng malaking kaluwagan. Hindi ito mga salitang umaasa siyang marinig mula kay Liam. Ngunit sa mga ito ay nagsimula siyang magtiwalang muli. Hindi ko na kayang pagdaanan pa ang lahat ng sakit na naramdaman ko, sagot ni Celine. Ang kanyang boses ay malungkot ngunit may kasamang pag-asa. Ngunit Liam, gusto ko ng pagbabago. Kung magbabalik loob ka at gagawin mo mga bagay na to para sa amin, sigurado ako magkakaroon tayo ng magandang bukas. Sa mga sumunod na linggo, si Liam ay patuloy na nagsumikap upang magpakita ng pagbabago. Ang mga araw na iyon ay puno ng pagsubok. Ngunit nagsimula nang maramdaman ni Celine ang mga pagbabagong iyon sa bawat galak na hatid ni Liam sa kanila. Ang bawat hakbang na ginagawa ni Liam ay naging patunay ng kanyang seryosong hangarin na baguhin ang kanilang buhay. Laging kasama ni Liam si Celine at si Mochi sa mga araw ng pagninilay-nilay. Sila ay nagkaroon ng bonding moments at mga simpleng sandali na naging mahalaga. Sa bawat umaga, nagsimula silang magkasama sa paghahanda ng pagkain para kay Mochi. Sa bawat gabi, sila ay magkasama sa pagtulog.
na nagiging success sa pagbabalik loob ng kanilang pagmamahalan. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagbigay ng lakas kay Celine. Alam niya hindi lahat ng problema ay nasusolusyonan kaagad. Ngunit ang pagbabago at dedikasyon ni Liam ay nagsilbing daan para magsimulang muli. Ang mga pagkatalo, mga pagkakamali, at ang mga pagkakataon ng kalungkutan, lahat ay naging bahagi ng kanilang kwento. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang natutunan ni Celine. Ang pagmamahal ay hindi palaging perpekto. Ngunit ang pagtanggap sa kahinaan at pagkatalo ng isa't isa ay siyang magpapabuo sa isang matibay na pamilya. Si Liam sa huli natutunan na ang tunay na pagpapatawad ay hindi tungkol sa mga salita, kundi sa mga aksyon na ipinapakita sa mga mahal sa buhay. Habang magkasama silang tatlo, si Liam, Celine at si Mochi, nakita nilang tamis ng bagong simula. Si Liam ay nagpakita ng hindi matitinag na pagbabago. Hindi lamang bilang ama, kundi bilang isang tao na handang baguhin ang lahat para sa kanyang pamilya. Ito ang simula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang hakbang ng muling pagtanggap, pagpapatawad at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Liam ay nagpatuloy. Hindi na tinatabla ng takot kundi puno ng lakas ang loob na itinaguyod ang pamilya na mula sa mga pagkatalo ay muling magtatagumpay. Ang relasyon nila Celine at Liam ay hindi naging madali. Hindi ito isang fairy tale na agad naging magaan at masaya. Ngunit sa bawat pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, natutunan nila magpatawad, magtulungan at magpatawad muli. Ang mga sugat sa kanilang puso ay unti-unting gumagaling sa pamamagitan ng kanilang mga galak at kabiguan na magkasama nilang hinarap. Nagbago si Celine at si Liam ay nagbago rin. Si Celine na dating puno ng takot at sakit ay natutong magtiwalang muli. Hindi na siya natatakot magbigay ng pagmamahal at natutunan niyang tanggapin ang mga pagkatalo at pag-asa. Si Liam naman na noon ay takot sa mga responsibilidad ay naging matatag at maligaya sa pagiging ama at asawa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging matibay sa bawat araw na sila ay magkasama. Habang ang pamilya ni Liam at Celine ay muling bumangon, si Melissa naman ay nahulog sa sariling bitag ng kanyang mga maling desisyon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap na maniwala siya sa kanyang nararamdaman, natutunan niyang hindi niya kayang baguhin ang pagtingin at pagtrato ni Liam para sa kanya. Ang lahat ng mga plano at intriga na ginawa niya upang mapaghiwalay sina Celine at Liam ay nagdulot lamang ng sakit at kalituhan sa kanyang buhay. Hindi na napansin ni Melissa na sa lahat ng kanyang ginugol na oras sa pagpapakita ng kanyang kagustuhan kay Liam, siya ang naging malungkot at walang kagalakan. Si Liam, bagaman pinipilit niya magpakita ng mga tandaan ng malasakit kay Melissa, ay hindi na natutong magbigay ng pagmamahal na higit pa sa pagiging kaibigan. Ang lahat ng manipulasyon ni Melissa ay nauwi sa kawalan at sa huli napagtanto niyang wala siyang puwang sa buhay ni Liam. Si Melissa, bagaman nasasaktan na natutong tanggapin ang kanyang pagmamahal kay Liam ay hindi masusuklian. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit natutunan niya maging tapat sa kanyang sarili at sa mga nangyari. Hindi na siya maghahanap pa ng mga dahilan upang baguhin ang nakaraan. Ang mga pagkatalo ay nagbigay daan sa kanya sa pagpapatawad sa sarili. Sa kabilang banda, gayon din si Anthony. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Celine, hindi kalaunan ay natauhan din niyang tanggapin ang hindi nila pagkakatuluyan na bahagi naman ng buhay. Hindi niya nagustuhan ang mga nangyari, ngunit natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamalaki. Si Celine at Liam ay nagkaroon ng pagkakataon upang buuin muli ang kanilang pamilya at si Anthony ay tumanggap ng pagkatalo sa isang matungid na paraan. Wala na siyang pagnanais na maging higit pa sa isang kaibigan ni Celine. Naging maligaya siya na nakatulong siya sa kanilang mag-ina at natutuhan niyang pahalagahan ang kanilang pagmamahalan. Hindi siya umiwas kundi natutong magparaya. Celine, Liam, sabi ni Anthony sa isang pagkakataon na magkasama silang tatlo. Alam ko na hindi ako napili ni Celine at naiintindihan ko yon. Masaya ako makita kayo magkasama at nagsasama bilang pamilya. Kung kaya ko lang maging kaibigan niyo, matutuwa na ako. Hindi na kailangang magtampo si Anthony dahil alam niyang wala siyang itinagong galit kay Celine at Liam. Sinuportahan niya ang kanilang relasyon at tututunan niyang tanggapin ang lahat ng pagkatalo sa isang mabuting paraan.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naging maligaya siya sa bahagi niya ng kanilang kwento. Isang taon pagkatapos ng pagsubok at pagsusumikap, dumating ang isang espesyal na araw para kina Liam at Celine. Hindi nila inaasahan, ngunit nagkaroon sila ng pagkakataon na muling magsimula bilang mag-asawa. Ang kasal nilang natuldukan ay kanilang sinariwang muli. Sa kabila ng mga pagsubok ay muling nangyari ang kanilang pag-iibigan at sa harap ng mga mahal sa buhay, pinagdiwang nila ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging isang pagninilay sa mga bagay na hindi natutunan at hindi naranasan. Sina Liam at Celine ay nagpakasal muli sa isang simple, ngunit emosyonal na seremonya. Nasa paligid ang mga taong nagmamahal sa kanila. Si Dr. Anthony na naging kaibigan at ang kanilang mga pamilya na nagsilbing mga saksi sa pagbabalik ng kanilang pagmamahalan. Ang kasal ay hindi lamang isang simbolo ng kanilang pagmamahal, kundi isang simbolo ng muling pagkakataon sa buhay. Sa harap ng altar, si Liam ay nagsalita ng mga katagang puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Celine, ang aking buhay ay walang kahulugan kung wala ka. Ikaw at si Mochi ang pinakamahalagang mga tao sa akin. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na makapiling kayo. Hindi na ako maghahanapan ng dahilan upang magkamali. Ang muli kang mahalin ay isang biyaya. Magiging tapat ako sa iyo. Magpapatawad sa bawat pagkakamali at magiging ama ng mga magiging anak pa natin. Si Celine naman ay hindi kayang pigilan ng mga luha, sumagot ito. Liam, mahal kita. Maraming pagkakamali, maraming sakit. Ngunit hindi ko na kaya itago pang pagmamahal ko sa iyo. Pinili ko ang pamilya natin. Pinili kita. Habang nagsasaya at nagpapalakpakan ng mga tao sa paligid, nagsimula ng isang bagong simula para kina Liam, Celine at Baby Mochi. Si Baby Mochi ngayon ay toddler na, abala na sa paglalaro sa kanilang malaking bahay. Tumatalon-talon siya sa mga una na nakakalat sa living room. Ang mga matay kumikislap ng kaligayahan habang tumatakbo-takbo at natutukso sa bawat bagong bagay na kanyang matutuklasan. Hindi na siyang sanggol na una nilang nakasama, kundi isang masigla, masayahing bata na lumalapit sa kanyang mga magulang tuwing sila'y magkasama. Si Celine at Liam ay patuloy na binabantayan si Mochi, ang kanilang mahal na anak na nagbibigay ng bagong halaga at kahulugan sa kanilang buhay. Si Celine, bago siya magdalang tao muli, nagkaroon siya ng maraming agam-agam. Ngunit sa bawat araw na lumipas, natutunan niyang yakapin ang kanyang kaligayahan at ang bagong pamilya na siya'y binubuo kasama ni Liam at si Mochi. Ang kanyang puso na dati puno ng sugat ay napuno na ngayon ng bagong pag-ibig. Isang hapon habang ang kanilang pamilya nagkakasiyahan, nagkaroon ng espesyal na sandali sa pagitan ni Liam at Celine. Habang sila nag-aalaga kay Mochi, naabala naman sa paglalaro ng kanyang mga paboritong laruan. Dumaan si Celine sa harap ni Liam at nagpatuloy sa kanyang mga gawain sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kilig na pakiramdam si Celine. Naglakad siya patungo kay Liam na abala sa pag-aasikaso kay Mochi. Hinawakan ang kanyang kamay. Lumingon si Liam at nakitang may ngiti sa mukha ni Celine. Hindi ito ang ngiting madalas siyang nakikita, kundi isang ngiti ng kagalakan. Ng isang magandang balita. Sa kanyang mga mata, natutunan niyang ang buhay ay may pagkakataon na hindi mo kayang ipaliwanag, ngunit ramdam mo ang kasiyahan sa iyong puso. Liam, nagsimula si Celine at ang kanyang mga mata'y kumikislap. May bago na tayong magiging kasama. Napansin ni Liam ang kanyang mga mata na puno ng saya at hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Celine. Agad siyang nagtanong, Celine, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Celine at inalis ang kamay sa kanyang tiyan. Buntis ako, Liam. Nag-freeze saglit ang oras sa loob ng kanilang bahay. Parang tumigil ang mundo sa pagkilos. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, si Liam ay punong-puno ng kagalakan at pagmamahal. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila ni Celine, ang buhay nila ngayon ay muling binigyan ng bagong layunin at pag-asa. Ang ngiti ni Liam ay nagbigay ng linaw kay Celine. Totoo ba? Tanong ni Liam at ginitian siya ni Celine ng buong saya. This is unreal, Celine. Napakasayo ko. Huwag mong kakalimutan na wala akong ibang ginusto kundi ikaw at ang mga anak natin. Tumango naman si Celine at ibinalik ang kanyang kamay sa kanyang tiyan.
Ang pamilya ni Liam at Celine ay nagpatuloy sa pagtahak sa kanilang landas, puno ng pagmamahal, pangarap at bagong simula. Ang buhay nila ay patuloy na maghahatid ng bagong mga pagkakataon na tagumpay at sa bawat hakbang na tatahakin nila, ang mga aral na nakaraan ay magsisilbing gabay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang ospital ay tahimik